pasintabi po kasi naging mapanuri po tayo. Ako po ay walang against kay vice ganda. Pero bilang magulang po ay tungkulin ko't responsibilidad na ang mga iniidolo ng ating mga pamangkin, anak, ay mag-i-impluwensya ng maganda para sa ating pamilya. Ako po ay hayagan na kung saan kapag ako ay nanonood, ay maaaring natutuwa ako sa ilang kapanaanan ng pagbibiro. Ngunit ang ilang prinsipyo, pananaw sa buhay, pagkilala, gawain, ay hindi ko po sinasang-ayunan. At ayoko sa mulang edad ng aking mga anak o ng aking pamangkin o ng kabataan ay makukorrupt sa maling turo at pananampalataya o gawain na kung saan ay madalas na ginagamit ng ilang mga influencer sa media. Kaya kung kayo po ay may mga anak, ay maging mapanuri, maging maingat sa mga pinapanood ng inyong mga anak. Dahil sa maliit na salita, o maliit na prinsipyo, o maliit na mga kinikilos ng mga modelo o mga influencer na ito, ay malaki ang epekto na ibibigay at dadalhin sa ating mga anak. Kung kaya gabayan po natin ang ating mga anak. Maaaring ang ilang paraan ng kanilang pamumuhay ay iba sa ating paraan ng pamumuhay. Kung kaya't huwag nating hayaan na ang ating mga moralidad ay magpahina, gayon din ang ating mga espiritual na kalagayan. Huwag nating hayaan ang ating mga sarili ay malinlang ng mga panlabas at makasanlibutan ng mga influential na ito. Naging maingat po tayo. Tinuturo natin dito ang paraan ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ngunit sa kabila nito, paglabas po natin, iba ang maaaring kaharapan natin. Kung kaya dapat natin pasalamatan ang ating mga maalab na pananampalataya at paniniwala na hindi tayo pwedeng ma-influensyahan ng mga ganito. Ito po'y paalala lamang sa bawat isa. But whether they are good or bad people, hindi natin sinasabi na sila ay masama at hindi natin sinasabi tayo ay mabuti. But whether they are good or bad, there are purpose. They have purpose in our life. Kung gagamitin natin sa tama o gagamitin natin sa mali. Maaaring ilan ay nagsiserve as a role model, but some of them teaches us some experiences on how we are going to be thankful and grateful in our life. Yung pong mga pulubi, tuwing nakikita ko, ako po tuwing nakakakita ng pulubi, lagi po sinasabi, salamat Panginoon. Wala ako sa kalagayan na gano'n. Nakakita po ako ng lumpong, may sakit. Salamat Panginoon, diabetes lang ang binigay mo sa akin. Curable pa po. Ang dami natin dapat ipasalamat eh. Ang dami natin dapat ibalik sa ating Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat po dahil ako ay laging maraming nakikilalang tao, marami ako nakakasalamuha sa iba't ibang dako, at ang lahat ng mga dako doon may mga purpose sa buhay ko. Nagdadagdag kaalaman sa akin, at ang kaalaman na din ang nais kong ibahagi sa iba't ibang dako ko. In the midst of trials and persecutions, sa mga problema, sabi ko sa James 1, 2, hanggang 3, sabi ko, mga kapatid, ariin ninyong buong kagalatan
kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso, kahit pala po tayo ay may mga ganitong uri ng pagsubok, dapat pa rin pala natin pasalamatan. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Doon po ninyo malalaman kung ganong kalalim ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kapag tayo ay nasusubok. Sa Santiago 1:23 po ay nais ditong sabihin, ang liham ni Santiago na ito ay sinulat po para sa mga mananampalataya dumaranas ng mga maraming matitinding kahirapan, pagsubok, pag-uusig, at iba't iba pang mga kabagabagan sa buhay. Ito pong Santiago 1:2 hanggang 3. Dito pinapakita ni James o ni Santiago at pinapaalalahanan niya na ang mga pagsubok ay bahagi ng paghubog ng Diyos sa mga mananampalataya. Kaya pala sinasabi natin, no? Okay? Yung mga taong walang pananampalataya, pag nasusubok, nagpapakamatay, o kaya yung iba, anong ginagawa po? Pag mahina ang pananampalataya mo, you are going to resort your action into something negative. Pero tayong mga mananampalataya, tuwing babasahin niyo po ito, pasalamatan mo, sinubo ka ng Panginoon kung taon na to. God, salamat po. Muli, pinatibay mo ang aking pananampalataya. Muli, binigyan mo ng linaw ang aking mga paniniwala. Dahil dito nagkakaroon tayo ng malaking epekto sa paglago ng ating espiritual na kalagayan. Pinapakita rin ng James 1:2 hanggang 3 na kung saan ay nagpapakita na ang mga pagsubok ay hindi hadlang sa ating pananampalataya, bagkus ito ay isang oportunidad upang lalo tayong palakasin. Yan ang tinuturo po sa Santiago. Dahil inuhubog tayo ng Diyos upang lalong mas maging matibay, matyaga, at lalo't higit mas lumalapit sa Kanya. Seloso ang Panginoon. Pag nararamdaman niya ang kanyang mga anak ay unti-unting tumatalikod. Unti-unting nawawala ng pag-asa. Unti-unting nawawala ng panahon sa pagpapasalamat, pagtawag sa Kanya. Kung kaya sinabi niya, kapag kayo ay panandalian, sinusubok, panandalian lang pala ang pagsubok sa atin eh. Hindi na habang buhay ito eh. Yamang ang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Bakit po? Dahil pagkatapos nito ay ng mga paghihirap, ito ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Unang Pedro 5:10. Ang Diyos at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay Siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Napakalinaw. Bold letter pa po ang ginamit ko. In red. Para ipakita at ipaalala. Kaya sa panahon ng pagsubok, dapat lalong maging mahalaga ang panalangin. Ang mga pakikinig, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, at lalo't higit importante sa panahon ng inyong kahinaan, ang pakikisalamuha sa kapwa mananampalataya. Imbis na lumabas kayo sa sanlibutan o makibagay sa mga bagay na nasa sanlibutan, hanapin ninyo ang mga kapatid sa pananampalataya. And there are some reasons to thank God